Hindi lahat ng kwento ay nakasulat sa libro. Ang iba, naririnig sa hangin. Sa puso ng Mindanao, kung saan ang kalikasan ay buhay at ang tradisyon ay humihinga, matatagpuan ang Matigsalo. Isang tribong hindi kailanman tumigil sa pag-alala kung sino sila. Mula sa salitang matig na nanguhulugang mula at sa loob na nanguhulugang ilog, isinila ang pangalang Matigsalo. Mga taong ang buhay ay nakaugnay sa agos ng ilog. Umaasa sila sa pagsasaka, pangangaso at pangangalap ng likas na yaman para sa kanilang ikabubuhay. Para sa kanila, ang kagubatan ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi isang sagradong tahanan na dapat galang at pangalagaan. Ang kanilang mga sayaw at awitin ay nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan, paniniwala at ugnayan sa kalikasan. Pinapahalagahan ng tribong ito ang pagkakaisa at respeto sa bawat isa. Ang kanilang leader, ang kilala bilang isang dato, ay gumagabay sa komunidad sa paggawa ng mahalagang desisyon at pagpapanatili ng kapayapaan. May sarili din silang wika. Ang wikang Matigsalog na nagsisilbing daluyan ng kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Sa pamamagitan ng kanilang wika, naipapasa nila ang mga kwento ng kanilang ninuno, mga aral sa buhay, mga kanta, at mga paniniwalang patuloy nilang pinanghahawakan. Sa usapin ng paniniwala, naniniwala ang mga Matigsalog sa presensya ng mga espiritu sa kalikasan, sa kagubatan, ilog at kabundukan. Para sa kanila, ang bawat bahagi ng kalikasan ay may buhay at dapat igalang. Kaya't isa sa buhay nila ang maingat at responsableng pakikitungo rito. Sa usapin ng kanilang mga ritual at tradisyon, nagsasagawa sila ng mga seremonya bilang pasasalamat, paghingi ng pahintulot o paghingi ng proteksyon mula sa mga espiritu. Ang mga ritual na ito ay karaniwang pinangungunahan ng dato o isang individual, espiritual na pinuno at sinasabayan ng awit, sayaw at pag-aalay. Binuksan ng tribong Matigsalog ang aming mga mata sa kanilang praktikal na paraan ng paggawa at paglikha ng mga bagay na kailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinakita rin nila ang kahalagahan at kahulugan ng bawat gawain nito. Una ay ang paghahabi o weaving, lalo na sa paggawa ng mga bag. Makikita sa kanilang mukha ang kasiyahan habang ginagawa ito. Hindi lamang matatandang babae ang marunong, kundi pati ang mga bata ay tinuturuan na rin sa murang edad upang may handa sila sa mga hamon ng buhay. Mayroon din silang ginagawa na tinatawag na sulo o bulitik na ginagamit bilang ilaw. Ito ay mula sa dagta ng punong lumayad na matatagpuan sa kagubatan. Sa paglipas ng panahon, tumitigas ito na parang bato at may sisilbing ilaw sa madilim na gabi habang sila ay naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa loob ng kagubatan, isa sa kanilang pinagkukunan ng pagkain ay ang milo o raccoon. Nahuhuli ito gamit ang patibong o bitag. Para sa atin, mahirap ang paggawa nito. Ngunit para sa kanila na sanay sa ganitong pamumuhay, ito ay madali lamang. Makikita rin sa kanila ang bayanihan system sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Ang bubong ay gawa sa kugon at walang ginagamit na pako. Sa halip, ginagamit nila ang uway na tinatawag nilang pinusod o pinyapis upang pagtibayin ang istruktura, isang gawain na nangailangan ng kasanayan. Ang kanilang bahay ay simple ngunit makabuluhan. Ang bubong ay kugon, ang dingding ay kawayan o balat ng kahoy at ang sahig ay lupa. May mga bagay rin sila sa loob na ginagamit bilang higaan at pahingahan. Gumagawa rin sila ng sarili nilang mga sandata
tulad ng pinuti, kutsilyo, ilab, lambitan at gawpos o mairob na may kanya-kanyang gamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mayroon din silang lugar na tinatawag na salog inumungan, kung saan inilalagay ang kanilang ani. Dito tinatanggal ang mga butil ng palay sa pamamagitan ng pagyapak at pagsayaw. Tabi nito ang palayapan, kung saan naman inaalis ang ipa ng mais o palay gamit ang natural na paraan tulad ng hangin at tradisyonal na kasangkapan. Isa pa sa kanilang gawain ay ang bangkakawan, isang paraan ng pangingisda. Gumagamit sila ng mga kahoy tulad ng doles, sagaw at gasi na may natural na lason para sa isda. Nilalagyan din nila ng panlaban o neutralizer, tinatawag na balat-anay o aglavaan upang hindi masira ang kalikasan. Ito ay ilan lamang sa mga paraan ng pamumuhay ng matig salog. Dadako na naman tayo sa kasuotan at kulay ng matig salog. Makikita rin sa kanilang kasuotan ang kanilang kultura at paniniwala. Ang pangunahing kulay ng matig salog ay itim, asul, pula at puti na may kani-kanyang kahulugan. Ang asul ay sumisimbolo sa pamumuno at isinusuot ng mga lider o talaghusay. Ang itim ay kumakatawan sa espiritong tahulilong na pinaniniwalaang nagpoprotekta sa kanila mula sa panganib. Ito ay sinusuot ng mga nakahandang lider o tumanoron. Ang pula ay simbolo ng katapangan at lakas mula sa espiritong mandalangan. Ito ay sinusuot ng mga mandirigma o bagani o bayani. Samantala ang puti ay sumisimbolo sa pagmamahal ng Diyos o magbabaya. Sa kanilang ritual, ang dato ay may hawak na puting manok bilang alay at panalangin upang patuloy na dumating ang biyaya sa kanilang tribo. Dadako na naman tayo sa mga adorno at kasuotan ng tribo. Ang tangkulo ng lalaki at sangkad ng babae ay tawag sa kanilang headdress. Ang garing ay mga palamuti na isinusuot sa butas ng tenga, habang ang balieg naman ay kanilang kwintas. Ang binekad ay kasuotan sa lalaki at ang binularan naman ay para sa babae. Bindera ay tawag sa shorts ng lalaki, samantala ang hamit ay ang tanda ng babae. Ang sinalapid sa lalaki at tabid o sinawagan sa babae ay ang kanilang sunturon. Ang sining naman ay lalagyan ng kanilang mga gamit. Sa pulseras, ang lalaki ay may buluso o shell, habang ang babae ay gumagamit ng sanday, bulawan o biday. Ang babat ng lalaki at tinuhol ng babae ay ang kanilang anklet o palamuti sa bukong-bukong. Sa kabila ng pagpasok ng modernisasyon, patuloy na pinanghahawakan ng matigsalog ang kanilang identidad.
Pinapasa nila sa sunod na henerasyon ang kanilang kaalaman, tradisyon, at pagmamahal sa kalikasan. Ang kwento ng Matigsalog Tribe ay isang paalala sa gitna ng pagbabago, mahalagang pangalagaan ang ating pinagmulan, kultura at ang mundong ating tinitirhan.